Mga kaibigan, pinabilib, pinahanga ng mga sundalong Pilipino ang mga US Army o ang US Army sa husay, umasinta sa husay mga tol dahil sila mismo ang gumamit at nagpaputok ng makabagong sandata tulad ng HIMARS mga kapatid ng Amerika. At ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video mula rito kay John Reps. Bago natin 'to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel kung gusto mo yung mga ganitong klaseng balita. At tayo naman mga kapatid, binibigyan natin ng reaksyon, opinion, commentary at additional insight mga kapatid, mga balitang napapanood natin. Dahil bilang isang Pilipino, dapat may pakialam tayong lahat. No? Pwede nyo ako samahan sa pagbibigay ng reaksyon at komentaryo sa comment section sa ibaba. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang China tungkol sa paggamit ng militar ng Pilipinas ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Naku po, isa na naman to sa irereklamo ng China. Lahat na lang kasi ng mga bagay na ginagawa natin, inaalmahan nila mga tol. Na tila bagata, sila ang nagmamay-ari sa buong Pilipinas. Diba? Pati yung pakikipag-alyansa natin sa mga bansa, 'di ba? Yung pagdating dito ng iba't ibang mga kaalyado nating bansa para magsagawa tayo ng exercise o ng military drill, lahat 'yun inaalmahan nila mga tol. Eh ngayon, bilib na bilib ang US Army mga tol sa husay ng ating mga sundalong Pilipino. Nako, ayaw na ayaw makita ng China 'yan. Tuloy natin 'to. isang live fire exercise kahapon. Ang gusto kasi ng China sila mangibabaw eh. Yung tipo nga pag nilusob nila for example ang Pilipinas, wala tayong magagawa. Eh kaso mga tol, alam naman natin sa history eh. Kahit nung panahon ng Battle of Yultong, alam naman natin kung paano sila nilampaso ng mga Pilipinong sundalo eh. Yun ang hindi na mabura sa alaala ng lahat mga tol. Sa backdrop ng mapagbantay na mata ng China ay nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS Ayan na. kasama ang United States Army Pacific o USARPAC kahapon August 9. Ang paggamit ng HIMARS ay naging highlight sa ikalawang yugto ng isinasagawang salaknib exercise sa Kanantong Base sa La Nueva Ecija. Sa panahon ng pagsasanay sa salaknib ay mga sundalong Pilipino mula sa Army Artillery Regiment ang nag-operate sa HIMARS mula sa pagmaniobra. Ayon nga sa report mga tol, ang bago rito yung mismong mga sundalong Pilipino. Kasi wala pa tayong ganitong sandata mga tol eh. No? At isa to sa pinaplano at binabalak na bilhin ng ating gobyerno mga kapatid. No? Ngayon dito lalo na sa pag-modernize natin ng ating kasundaluhan mga tol. Kailangan nating magkaroon ng ganito. Pag-reload at pagpapaputok nito. Ang mga sundalong Amerikano ay napahanga sa ipinakita ng mga sundalong Pilipino dahil sa galing nitong umasinta ng target. Yan, oh. Pinuri naman ni Philippine Army Commanding Lieutenant General Roy Galido ang dedikasyon at profesionalismo ng mga tropang Army na lumahok sa ehersisyo. Alam nyo kasi mga tol ang nakakabilib sa mga sundalong Pilipino, no, na nagagamit nila at nadidiskartihan nila na lumaban gamit yung mga luma nating sandata. 'Di ba? Gamit yung hindi naman ganun kamoderno nating kagamitan is napapakinabangan ng ating mga kasundaluhan at nagagamit nila sa labanan ng mahusay mga tol. Kumbaga halimbawa sa isang tao, 'di ba, na ang meron ka lang is luma, meron ka lang is hindi gano'n ka-high-tech na gadget, pero kaya mong makipagsabayan sa lahat ng kasama mo sa isang kwarto o sa isang room na may mga gamit na high-tech, may mga gamit na makabago, 'di ba? Pero kaya mong makipagsabayan sa kanila. Gano'n yung mga sundalong Pilipino mga tol.
na ma-maximize nila yung potential ng mga gamit na didiskartehan nila mga tol sa madaling salita. 'Di ba? Ano pa kaya 'pag pinahawak mo sila ng mga makabagong armas, mga makabagong sandata? Ano pa kaya 'pag pinahawak mo sila ng gano'n, 'di ba? Wala, kayang-kaya nilang ilampaso ang sandatahan ng China, 'di ba? Sa ngayon, oo, wala tayong laban sa kanila kasi puro makabago yung sandata nila mga tol, wala tayong gano'n, eh, 'di ba? Pero kung tutuusin pagdating sa experience, wala silang lalamon sila ng alikabok sa mga sundalo natin. Puro lang din sila exercise pero wala silang actual, experience sa totoong labanan mga tol. Hindi katulad yung mga sundalo natin, meron talaga. Tuloy natin 'to. Anya, ang kanilang hindi natitinag na pangako sa kahusayan ay tumitiyak na ang Philippine Army ay nananatiling isang mabigat na puwersa na Tama. may kakayahang tumugon sa mga umuusbong na hamon sa pambansang seguridad. Mhm. Ang ehersisyo ay isang bilateral na pagsasanay na idinisenyo upang mapahusay ang interoperability at kahandaan ng Philippine Army at Yeah. US Army Pacific Forces. Yeah. Matagal ng plano ng Pilipinas na bumili ng makabagong armas na ito sa ilalim ng modernization program ng AFP. Yun nga lang ay hindi pa natin alam kung kailan yan matutupad. Dapat ito isa sa mga binabudgetan ng ating gobyerno mga tol. Alam natin marami tayong pinagkakagastusan, marami tayong pinaglalaanan ng budget mga tol. Pero sana no isa itong mga kagamitan na to ng ating mga kasundaluhan na sana pondohan talaga ng gobyerno natin. Kasi mga tol hindi biro ang tungkulin nitong mga 'to. Biruin mo handa nilang ibigay ang sarili nila mga tol para ipagtanggol ang ating bansa. Pero siyempre alam naman natin mga tol, nangangailangan ng suporta yang mga 'yan. Though willing silang makipaglaban gamit yung mga meron lamang sila, talagang didiskartehan nila kung paano sila makakapantay sa mga kalaban nila. Pero ano ba naman yung bigyan ng gobyerno sila ng talagang ng hindi sila magmumukhang kawawa at hindi sila magmumukhang dehado mga tol, 'di ba? Kasi handa nilang ibuwis ang buhay nila mga tol para sa bansa natin. Para mas mapataas yung moral nila at para talagang maipakita ng gobyerno na talagang suportado nila ang ating mga magigiting na sundalo. Ibigay sa kanila ng gobyerno mga pangangailangan nila, 'di ba? Tuloy natin 'to. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang China tungkol sa paggamit ng HIMARS ng Philippine Army sa nasabing bilateral exercise sa pagitan ng Pilipinas at US. Ngunit dati nang binalaan ng China ang Pilipinas matapos i-deploy ng US sa bansa ang isa pang missile system na tinatawag na Typhoon para sa unang yugto ng Salaknib exercise noong Abril. Dito takot na takot ang China, eh. 'Di ba? Yung angas ng pagsasalita nila mahahalata mo kapag gusto nilang paalisin 'to, eh. Nangangamba sila rito, eh. Ang mid-range missile system ay na-deploy rin para sa balikatan exercise mula Abril hanggang Mayo pero hindi ito pinaputok. Ang nasabing missile system ay wala pang malinaw na sagot kung ito nga ba ay ibabalik sa Amerika o mananatili ito sa bansa. Mas maganda manatili lang 'yan dito, 'di ba? Manatili lang 'yan dito. Tulong na lang din ng Amerika 'yan mga tol para meron tayong depensa. Lalo't patuloy ang pagpapagawa ng Amerika ng mga military base nito sa bansa na siyang iniiyak ng China. Mhm. Gayunpaman, nauna nang iginiit ni Di Maala na ang deployment ng US missile system sa Pilipinas ay isang depensa. 'Di ba? Depensa talaga 'yan, hindi opensa. Sinasayko lang ng China ang Pilipinas para mapasunod sa kagustuhan nila. 'Di ba? Kung ang presidente natin o gobyerno natin uto-uto, malamang gano'n ang mangyayari. O kaya kung ang presidente natin madaling sindakin, gano'n ang mangyayari. Yung tipong makarinig lang ng trouble, uurong na agad. Ang HIMARS ay isang missile launcher na ginawa ng Amerika na nakamount sa 5 toneladang truck na may kakayahang magpaputok ng 6 na guided missiles ng sunod-sunod. At ang kakayahan nito ay napatunayan na sa panahon ng digmaan sa Ukraine dahil ito ay labis na ginagamit sa pag-neutralize sa mga target na Russia. Subok na. Ito yung sinasabi natin mga tol na subok na. Ito yung sinasabi natin na hindi for display only o hindi for show only. Kasi yung kagamitan na ipinaparada ng ibang bansa mga tol na hindi pa nila o never pa nilang nagamit sa totoong labanan. Puro for show lang. 'Di ba?
Puro ano lang sila, puro pan-display. Ginamit din ito ng Ukraine noong Martes kung saan lumusob ito sa Kursk region at nakasagupa ang mga sundalong Ruso. At kalaunan ay 22 sundalong Ruso ang sumuko sa militar ng Ukraine. O, di ba? Tinawag naman ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang di umano'y paglusob ng isang malakihang provokasyon na nagsasabing ang Ukraine ay nagsagawa ng walang pinipiling pagbaril mula sa iba't ibang uri ng mga armas kabilang ang mga missiles sa mga gusali ng sibilyan, mga tirahan at mga ambulansya. Nagpasalamat naman ang Ukraine sa isang mamamahayag ng Russia kung saan ibinalita nito ang pagpapadala ng Russia ng reinforced tulad ng mga tangke patungo sa Kursk region. Чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас выбивают из Курской области формирование ВСУ. Kaya naman ang puwersa ng Ukraine ay inambangan ang nasabing reinforce at pinasabog ang konboy ng mga sundalong Ruso. Yun lang, sumabla yung reporter. Asira ang plano dahil sa reporter. Anyway mga kapatid, yan ayan ang ating pinanood na balita ngayon mula rito kay John Reps. No? At huwag nyo kalimutan, suportahan ng kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link ng video to sa ibaba. At saludo talaga tayo sa ating mga kasundaluhan. Yun ang importante mga tol. Bilang mga Pilipino, suportahan natin yung ating mga kasundaluhan kasi talagang sila mga tol ang handang magbuwis o handang ibigay ang kanilang sarili para sa ating bansang Pilipinas. So mabuhay kayo mga magigiting na kasundaluhan ng ating bansa, no? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.